Magandang araw mga kaibigan. Higop muna tayo ng dark chocolate. Okay. So, wala pa ring stock sa ngayon, ano? Huwag muna kayo mag-order. Naubusan. Mas marami yung demand kaysa yung supply. Okay, good news itong pag-usapan natin. Yung laban ng bayan para sa electoral reforms. Yung wala nang dayaan na mangyayari. Ito. Yung latest vlog ni Fair Lady Maharlika. Nako. Nagkita sila ni Attorney Glenn Chong sa Los Angeles, California. So, anong mission ni Attorney Glenn Chong? Ano ba? May niloloto ba sila? Yes. Pinanood ko ang vlog ni Maharlika. Nako, napakaganda ang mission ni Attorney Glenn Chong. Para ito, laban ng bayan, laban natin sa Smartmatic. Pakinggan lang natin sandali yung boses ni Attorney Glenn Chong at ni Maharlika. Mamaya, i-expound ko na lang. Alam niyo po, itong Smartmatic, marami po itong mga kinasuhan dito sa Amerika. Okay. Yung defamation suits. Gusto nila magkapera. Actually, more likely, gusto nila magkapera. Ito si Fox News, pati I think si Rudolph Giuliani, si Attorney Sidney Powell, yung may-ari ng Mike Lindell si na Mike Lindell, My Pillow, yeah. My Pillow, Yeah. and then yung One American News. So, that's as far as I know. So, iba-iba itong mga kaso, mga kababayan, na final ni Smartmatic dahil di umano ay siniraan sila sa mga balita, sa mga statements nila. During 2020 election, Yes, oo. Trump. So, kung matandaan po ninyo, nung kinasuhan po ng Homeland Security, si Andres Bautista, nabasa ko po yun sa CNN report na naghahanap sila ng ebidensya mula sa Pilipinas. Oh, ito na yung mission. Naghahanap sila ng ebidensya mula sa Pilipinas. So I reached out to them and then they contacted me and then yun, sinabi na kung pwede pumunta ka rito sa Amerika para mailatag nyo sa amin na maayos kung ano yung mga ebidensya na hawak ninyo. So, Wow. So yun pala yun. Parang hindi ko alam. Chika lang. Chika boom boom. so actually gustong-gusto nga nila October pa kami nung nag-uusap. Gustong-gusto nila agad-agad Sabi ko hindi pwede yun kasi may mga hearing pa ako. Kailangan ko pang kumuha ng visa. I-renew pala yung visa ko. So eventually napunta tayo rito. They provided us all the ang sabi nila all expense paid. Kami magbabayad lahat para ma-present mo sa amin, makita namin yung ebidensya. So nung dumating ako, kaya nga po palaging nag-office. I go to the office. Actually, nag-start kami ng 9, tapos kami ng 5. So first day, in-explain ko sa kanila, para ako nag-lecture 7 abogado nasa harap ko 7 abogado nasa harap ko So I explained everything to them mula pa ng 2010 hanggang 2022. Okay. So, ang sabi nila sa akin, okay ba sa'yo na mag-testigo laban sa Smartmatic? Sabi ko, yes. Because I'm fighting for my country. Sure. Magtitistigo ako kung ano itong mga ginagawa ni Smartmatic sa eleksyon namin sa Pilipinas para hindi magkapera sa Smartmatic, para malaman kung ano talaga itong ginagawa ni Smartmatic. So actually, ang bagahe namin 3. Isa ang akin, isa kay Mike. So, ito na po. Saludo po ako kay Attorney Glenn Chong. Grabe. Talagang lumawak na ang laban ng Pilipino kasi matagal na talaga tayong niloloko ng Smartmatic mula 2010 pa. Pinaka-latest ngayong 2022. Yung ginawa ng kampo ni PBBM na nakipag-usap sa Smartmatic. Tapos, yung reklamo ni na General Reo, Colonel Ordoña na pumasok ang 20 million votes in just less than 1 hour. Yan ang mga kaduda-duda So, ito, ang US Homeland Security, kinasuhan nila itong si former COMELEC Commissioner Andres Bautista
at kailangan nila ng testigo galing Pilipinas. Nag-volunteer si Attorney Glenn Chong. Ang maganda, all expenses paid. Libre lahat. Kasi win-win eh. Ang US, gusto nilang ipin down ang Smartmatic kasi nanggugulo ang Smartmatic sa US. Masama pala ang record ng Smartmatic sa US. Maraming media networks doon, Fox News, yung binanggit ni Attorney Glenn Chong na binabanatan nilang Smartmatic dahil hindi magandang ginagawa. O ngayon, ang Smartmatic nagkaso, kinasuhan niya yung mga media networks doon. So, yan na ang mission ni Attorney Glenn Chong, palakasin ang ebidensya laban sa Smartmatic para tuluyan nang mawala ang Smartmatic hindi lang sa Pilipinas kundi sa Amerika. Oh, di ba? Ang ganda. Kaya mabuhay ka, Attorney Glenn Chong. Mabuhay ka, Madam Maharlika. Kayo po ang may nagsasabi ang bagong Diego and Gabriela Silang. Sila na. Nawala na sa picture si Bagong Lipunan, di ba? Ang Diego Silang, si Bagong Lipunan. Gabriela si Maharlika. Ngayon, ito na daw, si Attorney Glenn Chong ang bagong Diego Silang. Anyway, lahat naman nagtutulungan. So, grabe. Lalong ano ito? Lalong matataranta ang palasyo. Lalong matataranta ang COMELEC. Kasi yung ginawa ng COMELEC, drama lang talaga yon, yung pag-disqualify nila sa Smartmatic, drama lalat yun. Hindi na ako maniwala itong pinaggagawa ng PBBM admin, puros panlilin lang. Puros personal interest, puros political ambition ang nangunguna sa kanila. Wala na yung kapakanan ng taong bayan. Ang mabuti lang para sa kanila is they will stay in power forever. So lahat itong ginagawa nila ngayon is preparation for 2028. Ayaw na nilang bitawan ang poder. Ayaw nila na isang Duterte ang susunod na magpresidente. Yon ang nakikita ko ngayon. Okay lang kung maganda sana ang performance nitong Marcos administration na ito. Kung kagaya lang sana ng tatay niya, okay lang. Kabaliktaran ng tatay niya eh. Kung kagaya lang sana ni Tatay Digong, yung ganong performance. Example, Digong, pinakita niya. Sana susunod Inday Sara, the same, o malabuan o ma-exceed pa ang performance ni VP Sara as later on president. Okay ako niyan, yung political dynasty, sino pang susunod, Baste, Duterte, bahala na. Duterte dynasty, okay ako. Bakit? Kitang-kita ko, ramdam ko ang sinseridad ng Duterte as they serve our nation. Hindi ko pa sila na-meet personally. Kaya lang, beneficiary ako. Example, yung aking farm sa Bukidnon. For a long, long time, hirap na hirap kami sa daanan. Pag upo ng isang Duterte, kalsada na lahat. Yun ang hindi ko makakalimutan na tulong, legacy ni PRRD. Dahil personal tulong. Ngayon, anytime, kahit gitna ng gabi, makapunta ako sa aking farm dahil sa kalsada ni Duterte. Peace and order, panahon niya. Ang NPA, halos mawala na. Kaya makatulog na ako ng mahimbing sa aking farm. Nung una, worried din ang mga kasamahan kong retired. Sabi, "Sir, ikaw lang sa farm mo?" "Oh, nako, delikado sir, baka bigla kang gapusin ng NPA dyan." Sige lang, bahala na ang Diyos. But totoo, nung una,
worried ako mag-isi sa aking farm. But pag upo ni PRRD, sinimulan niya yung all-out war, yung tinigil niya na yung pistoks. Tapos, utos niya, pulbusin ang mga NPA. At the same time, NTF-ELCAC. Ibigay ang ayuda sa mga nangangailangan, yung mga liblib na lugar. 20 million pesos budget per barangay. Nako, buhos ang suporta. O, di, tumahimik. Malayo na ang mga NPA, halos hindi mo na makita ngayon. Takot na takot sila. Ang AFP, all-out support ng gobyerno, pulbusin sila lahat. O, ngayon, nagbago. Grabe itong administrasyong ito. Kung may pinaka masamang ginawa ng administrasyong ito, na ako galit na galit, ay yung pag-open na naman ng peace talks with the communists. Imbes na mawawala na sila, mamamatay na, matatalo na, binigyan na naman ng pagkakataon makapagpahinga, makapagpalakas. Anong klaseng administrasyon itong Marcos Jr. na ito? Wala talaga. Okay, balik tayo, Smartmatic. Nagbubunga na po ang laban ng bayan. Sana tuluyan ng mawala sa mundong ito ang Smartmatic at magsisimula sa Amerika. At pag nasira na ang Smartmatic sa Amerika, sigurado wala na ring magagawa dito sa Pilipinas. Salute to Attorney Glenn Chong and Madam Maharlika.